Ang isang babaeng tulad mo ay walang maibibigay na tagapagmana. Catherine. Kahihiyan lang ang dala mo sa pamamahay na ito na kailanman ay hindi naging iyo. Nakatayo lang si Daniel Zobel sa marmol na pasilyo na mansyon nila sa Forbes Park. Bitbit pa rin ang kanyang maleta. Umuwi siya 3 araw nang mas maaga mula sa isang business trip sa Cebu para surpresahin ang asawa niyang 6 na buwang buntis. Enigunichi, salikoji. Enigra, pinto enigra, sala. Narinig niya ang kanyang ina na pinapalayas ito sa sarili nitong bahay. Pirmahan mo yan at lumayas ka ngayong gabi. Sabi ni Senyora Cherry. Sa sobrang ikaumado ni Garami Boses, ay mas masakit pa ito kaysa sa sigaw. Bibigyan kitang husunot miyong piso. Isang pribadong kwarto sa San Luke's PGC. At sapat na pera para hindi mo na muling mabanggit ang apelyidong Zobel. Hindi agad sumagot si Catherine. Rinig lang ni Daniel ang pakpipakil nito ng hiningha. Saka lumabas ang boses nito. Mahina. Pagod. Ngunit matatag. Hindi niyo mabibili ang anak ko bago pa man siya ipanganak. Dahil ng hapong iyon. Hindi lang isang panghihiya ang natuklasan ni Daniel. Kundi isang patibong na inihanda ng may labis na pasensya, nang itulak niya ang pinto. Nakita niya si Catherine, na nakatayo sa tabing ng mapusyaw na sofa. Ang isang kamay ay nasa kanyang sinapupunan, at ang isa ay nakakuyom sa isang pilak na kwintas na hugis sampagwita. Sa harap niya. Sa ibabaw ng lamesa. May mga dokumentong nakasalansan na tila ba para sa isang corporate meeting, isang non-disclosure agreement. Dokumento pagtalikot sa anumang karapatan. Isang sobrang naglalaman neget seke na 20 milyong piso. At isang medical folder na may logo ngang isang sikat na pribadong ospital. Kinuha ni Daniel ang folder at pinuksan ito. Sa loob. May nakatakdang petsa para sa isang cesarean section. Pangalan ng doktor. At isang maikling nota, isagawa bago ang kabuwanan. Walang kumonsulta kay Catherine. Walang kumonsulta sa kanya. Umayos na tayo si Senyora Cherry. Ang aga mo. Anak. Pinipigilan ko lang ang babaeng ito na sirain ang buhay mo. Napayo ko si Catherine. Hindi dahil sa kasalanan. Kundi dahil sa hiya na nakita ngang kanyang asawa kung kailan huli na ang lahat ang tiniis niya sa nakalipas na mga buwan. Saka napatingin si Sherry sa kwintas sa leg ni Catherine. At namutla ito ngeng isang segundo. Mabilis long. Halos hindi halata. Pero nakita ito ni Daniel. At naunawaan niyang hindi isang alahas ang tinitingnan ng kanyang ina. Nakilala nito ang isang bagay na tinago sa loob ng maraming taon. Hindi tinaasan ni Daniel ang kanyang boses. Yun ang mas nakpakaba kay Sherry. Dahan-dahang binabaeng kanyang anak ang medical folder sa lamesa. Na parang nakahawak ng isang maduming bagay. At tiningnan si Catherine bago bumaling sa kanyang ina. Sino ang nagatoriza nito? Tas nung sumago si Sherry. Ginawa ko ang wala kang bayak na gawin. Ang protektahan ang pamilyang ito. Pahagdang tumawa si Catherine. Walang bahit ng saya. Hindi ito pangungutya. Kundi pagod. Ilang buwan na niyang naririnig ang maganyang salita. Palaging nakabalot sa formal at mata pobreng pananalita. Palaging sinasabi sa harap ng isang kasambahay, ng isang tita, o sa isang hapagkainan na napakahaba para makapagtanggol siya. Kinuha niya. Bawat linya ay tila unti-unting kumikitil sa hininga niya. Kailangang lisanin ni Catherine ang mansyon ngayong gabi. Kailangang tanggapin niya ang pera. Kailangan niyang talikuran ang anumang habol sa hinaharap. Kailangan niyang iwasang banggitin. Pampubliko man o pribado. Ang apelyidong Zobel. At sa isang mas maliit na linya. Na halos nakatago sa dulong 3 pahina. May isang pangungusap na nakpatindi ng kanyang balahibo. Pumapayag si Ginang Catherine Santos na sumailalim sa makinakailangang medikal na hakbangang pamilya bago ang panganganak. Hindi ito isang kasunduan. Sabi,
ni Daniel. Isa itong utos ng pagpapatapon. Humakbang si Cherry papalapit kay Catherine. Ang isang disenteng babae ay magpapasalamat pa na makakaalis siya ng may pera at walang eskandalo. Napahawak ng mahigpit si Catherine sa kanyang tiyan. Pumagit na si Daniel sa kanilang dalawa. Hindi nang may karahasan, kundi may desisyong huliman. Ay dumating pa rin, gayunpaman. Hindi siya tiningnan ni Catherine bilang isang tagapagligtas. Ngayon ka lang haharang. Mahinang sabi nito. Nang pinapahiya ako ngang nanay mo sa harap ni Yaya Lolit. Ngumingiti ka lang para hindi makagulo. Nang sabihin nga mga pinsan mo na mukha akong inarkilang serbidora noong Noche Buena. Iniba mo ang usapan. Nang sabihin ko sa iyong nakakatakot, ang bahay na ito. Sinabi mong kailangan ko lang masanay. Walang mahanap na depensa si Daniel. Pero alala lang. Maliliit na eksena na pinalakpas niya dahil nakakailang. Hindi naman daw apurahan. Ngayon, tila nakbabalan na ang mga ito sa kanya mula pa nung simula. Kinuha ni Catherine ang kanyang bag sa sofa. Ngumiti ng malamig, si Cherry. Nag-aakalang nanalo na siya. Kung lalabas ka sa pintong yan. Huwag ka nang aasang makakabalik, pabilang isang Senyora Zobel. Tumigil si Catherine. Hindi ko kailangang bumalik bilang senyora ngang kahit na sino. Kailangan kong umalis bilang ina ngang anak ko. Akmang susundan siya ni Daniel. Pero umiling si Catherine. Huwag mo akong sundan para lang mabawasan ang guilt mo. Pagkatapos ay naglakad siya palabas. Mabagal ang hakbang dahil sa bigat negatian at sa isang bagay na mas lumapa sa pagod. Nang sumara ang pinto. Hindi tumakbo si Daniel. Nilok niya ang sala. Inayos ang bawat dokumento. At kinuha rin ang sobrang sinubukang itago ngang ina sa ilalim ngang isang sikat na magazine. Sa loob nito. May kopya ngang isang email na ipinadala 2 linggo na ang nakalipas. May isang linya lang na naka-highlight ng pula, kailangang mapalaya si Catherine sa bahay bago ipanganak ang bata. At sa ibaba. Isinulat kamay ni Cherry. May isang pangalan na hindi pa nakikita ni Daniel na nakadikit sa pangalan ng asawa niya, Vilma. Nakadating si Catherine sa isang lumang apartment sa Sampaloc bandang hating gabi. Bitbit ang isang maliit na maleta at naka-off ang cellphone sa loob ng bag. Binabasi ang taksi sa tapat ng kupas at lumang gusali kung saan tumira ang kanyang ina hanggang sa huling hininga nito. Ang puting pintura ay pinulbos na enehe panahon. Nakatabingi pa rin ang mga paso ang halaman sa unang palapak. At mula sa isang kalapit na kusina. Amoy na amoy ang pinainit na kapeng barako. Walang anumang mukhang ligtas para sa isang buntis na kakagaling lang sa isang mansyon. Pero mas nakahinga ng maluwag si Catherine, pagpasok niya sa gate. Ang susi ni Vilma Santos ay nakabalot pa rin sa asul na panyo. Medyo matigas na ang busol enekinto. Tila ba kailangan pa rin siyang kilalanin ng lumang bahay. Sa loob. Maliit pa rin at malinis ang lahat. Isang lamasang gawa sa nara. 2 silya. Isang estante na puno ng mga libro tungkol sa heritage restoration. At isang kahon na gawa sa kamagong sa ilalim ng kama. Hindi muna binuksan ni Catherine ang maleta. Kundi ang kahon. Nakakita siya ng lumang resibo. Litrato sa vegan. Isang naninilaw ng ID bilang restauradora. At ilang nakatuping blueprint ng Mansyong Santa Elena. Pagkabasa niya sa pangalang iyon. Nakaramdam siya niya kilabot. Nagtrabaho siya run 3 taon na ang nakalipas bago siya kinasal kay Daniel ng Kunin. Siya ang Zobel Group para sa isang technical evaluation ng mga lumang adobe. Vegan till. At bubungan. Naalala niya ang kwarto sa iswing. Ang amoy ngang lumang alikabok sa ilalim ng apok. Ang mapinong bitak malapit sa sahig. At ang kakaibang pakiramdam na parang hindi siya dayo sa lugar na iyon. Kailanman ay hindi kinwento ngang kanyang ina na ang mansyong iyon ay bahagi rin ngang kanyang nakaraan. Kinuha ni Catherine ang isang litrato kung saan mas bata pa si Vilma.
nakapusot ang buhok. Puno ang puting alikabok ang makakamay. At suot ang parehong kwintas na hugis sampagwita sa kanyang lig. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa maliliit na letra. Hindi ako kinalimutan ng Santa Elena. Sila. Oh. Samantala. Sa Forbes Park. Hindi pa rin lumalabas si Daniel sa sala. Ang pangalang Filma na isinulat ng kanyang ina sa ilalim ng email. Ay halos, hindi siya makahinga. Umakyat siya sa lumang opisina ng kanyang ama. Isang kwarto na pinapanatiling nakasara ni Cherry higit dahil sa respeto kaysa sa pagmamahal. Sa ikatlong drawer ng filing cabinet. Nakita niya ang isang folder na walang label. Nakatago sa likod ng mga financial statement mula pa noong 1989. Sa loob nito ay may litratong kinuhanan sa Figan. Kasamang ama niya ang isang batang babae na hindi kilala ni Daniel. Pero ang mga mata nito ay kahawig ng kay Catherine. Suot nito ang isang pilak na kwintas na hugis sampagwita. Sa likod, may nakasulat, Vilma Santos. Santa Elena. Bago pa ang pirma. Dahan-dahang umupo si Daniel. Hindi yon nakataon lang. Hindi lang basta isang alahas ang nakilala ng kanyang ina. Nakilala niya ang isang patay na babae, salig ng kanyang manugang. Alastos ng madaling araw nang buksan ni Catherine ang kanyang cellphone. May text mula kay Daniel. May nakita akong litrato ni Vilma kasama ang papa ko. Tingin ko. Alam ang mama ko kung sino ka bago pa man tayo ikasal. Tiningnan ni Catherine ang nakabukas na kahon. Tapos ang mga blueprint ng lumang mansyon. Sa bandang dulo ngang isasama ito. Sa East Wing. Nakita niya ang isang maliit na simbolong ginuhit gamit ang kamay. Isang sampagwita. Kinaumagahan. Hindi muna tinawagan ni Catherine si Daniel. Tinawagan niya si Ate Pepe Diokno. Ang abogadong binanggit ng kanyang ina sa isang sulat na walang petsa. Ang opisina nito ay malapit sa Intramuros. Sa ikalawang palapag na walang elevator. May mga pader na puno nga dokumento at isang lumang coffee maker na mas maingay pa kaysa sa kailangan. Matagal bago pinagbuksan ni Ot. Pepeng Pinto. 72 taong gulang na ito. Medyo kupas na ang suot na barong. At may tingin ng isang taong naktago ng napakaraming sikreto ng iba. Nang ipakita ni Catherine ang blueprint na may maliit na simbolo ngang sampagwita. Hindi na nagulat ang abogado. Pumikit lang ito sa ilit. Lagi sinasabi nga nanay mo na kung buburahin man ang pangalan niya sa mga papel. Alalahanin siya ng mampader. Dahan-dahang umupo si Catherine. Gumalaw ang sanggol sa tiyan niya. Parang naramdaman din ang bigat ngang sinabi nito. Kumuha si Ate Pepeng isang kulay abong folder mula sa isang bakal na kabinet. Sa loob nito ay may mga kopya ng technical reports ng Mansyong Santa Elena. Makontrata noong 1989. At listahan ng maristorers. Sa unang bersyon, naroon ang pangalan ni Vilma Santos na nakatoka sa ilang kwarto ang iswing. Sa pinal na bersyon, wala na ang pangalang iyon. Sa halip, ang nakalagay ay pangalan ng isang kilalang arkitekto mula sa Maynila na malapit sa pamilya Zobel. Nanay ko ang gumawang trabaho. Tapos iba ang pumirma. Tanong ni Catherine. Ipinatong NG abogado ang gemeaga daliri niya sa papel. Sinalbangang nanay mo ang nga lumang chapis. Ang mga inukit na kahoy. At bahagi ngang kisame. Pagkatapos, pinilit nila siyang talikuran ang anumang karapatan ng pamilya niya sa mansyon. Pero ang pinakamalupit ay ito. Kinuha nila maging ang karangalan ng kanyang makamay. Hindi umiyak si Catherine. Nanatili siyang tahimik. Nakatingin sa mapahinang, iyon na tila ba ang bawat linyang binura ay naging ikalawang kamatayan para kay Vilma. Samantala, sa Makati, pinatawag ni Daniel ang dalawang in-house lawyers ng Zobel Group at inutusang i-preserve
ang lahat ng emails na may kinalaman kay Catherine. Sa ospital at sa PR Komunikasyon, walang sinuman ang pwedeng magburaeng kahit ano. Nakalangan ang isa bago sumunod. Sir, hindi po pumapayag si Senyora Cherry Engeng nga audit sa makapersonal na issue ang pamilya. Sumagot si Daniel nang hindi tumataas ang boses. Kaya nga sa pagkakataong ito, ay hindi ko hinihingi ang permiso niya. Bago magtanghali, dumating ang ganti ni Sherry. Sa isang sikat na entertainment digital column, lumabas ang isang blind item walang buong pangalan pero sapat ang detalye para ituro si Catherine, batang misis na buntis. Layasan ang Forbes Park Mansion matapos manghingi ang limpak-limpak na salapi at shares sa isang 8 billion pesos na historical project. Pinalalabas ng artikulo na ginamit niya ang pagbubuntis para i-blackmail ang asawa at isa panganib ang trabaho ng 120 trabahador sa Figan. Nabasa ni Catherine ang balita sa opisina ni Ate Pepe. Gusto sana niya ang patayin ng cellphone niya at magtago. Pero umiling ang abogado. Ganyan na ganyan ang gusto nilang gawin mo. Tumawag si Daniel lang. Minuto ang lumipas. Ang boses nito ay nagpipigil ng galit. Nanay ko ang may pakagagawan nito. Tiningnan ni Catherine ang mga dokumento kung saan nawala ang pangalan ni Filma. Siyempre siya. Ginawa na niya tunun. Nang hapong iyon, nag-record ng isang maikling video statement si Catherine mula sa opisina ng abogado. Hindi lumabas si Daniel sa video. Pero siniguro niyang walang makakapigil sa pagkalat nito mula sa kumpanya. Nagsalita si Catherine ng walang luha. Sinabi niyang hindi siya humingi ngang pera kapalit ngang pag-alis. Na ang kanyang pagbubuntis ay hindi isang bargaining chip. At na may mga lumang dokumentong magpapatunay sa profesional na kasaysayan ng kanyang ina na susuriin sa tamang proseso nang mag-viral ang video. Napanood ito ni Cherry mula sa library ng mansyon. Hindi siya sumiga. May tinawagan lang siya at sinabing, kung gusto nilang tibagin ang pader sa Santa Elena, siguraduhin niyo na walang matitira sa ilalim nito. Huli na ang tawag ni Cherry para pigilan sila. Pero sapat ng maaga para kumpirmahing natatakot siya. Kinaumagahan. Nakatanggap ng mensahe si Ate Pepe mula sa technical team sa Mansyong Santa Elena, isang bahagi ng lumang pader sa Iswing, ang may mga bagong bitak at kailangang suriin bago ituloy ang restoration. 2 beses itong binasa ni Catherine. Alam niyang baka patibong ito, pero alam din niya na kung hindi siya pupunta, may ibang gagalaw sa pader na iyon bago pa siya. Dumating si Daniel sa Maynila pakaraan ng ilang sandali. Walang driver. Pit-pit ang parahong folder na mga dokumento at mukhang puyat na puyat. Hindi niya sinabing magtiwala ito sa kanya. Sinabi lang niya, sasama ako sayo kung papayagan mo ko. Hindi para bantayan ka, kundi para siguraduhin walang ibang magsasarang ang pinto bago mo tumakita. Tahimik na pumayag si Catherine. Mabagal ang bayahe pa Vigan. Nakatingin lang si Catherine sa bintana sa mga palayan. Sa mga lumang bahay na bato. Sa mga karatula sa kalsada. 2 beses sinubukan ni Daniel na magsalita pero pinigilan niya. Natutunan niya. Kahit man lang sa umagang iyon. Na hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Ang iba rito ay ang tanging paraan ni Catherine para hindi gumuho. Sinalubong silang mansyong Santa Elena bitbit ang maliwanag. Nitong panlabas at ang mga andamyo. May mga trabahador sa patio. Mga rolyo ng plastic cover. Mga toolboxes. At amoy ngang basang semento na agad nakilala ni Catherine. Pakpasok niya sa kwarto sa East Wing. Nakaramdam siya nga, matinding, paninikip ng dibdib. Nandun na siya 3 taon na ang nakalilipas. May hawak na notebook. Flashlight. At ang pagka-inosente ng isang taong akalay bato at apok lang ang tatrabahuhin niya. Itinuro ngang foreman ang nasirang bahagi. Isang pinong linya ang tumatawid sa apok, malapit sa sahig.
Maingat na yumuko si Catherine. Nakasuporta ang isang kamay sa kanyang tuhod dahil sa bigat ng tiyan. Kumuha siya ng maliit na magnifying glass mula sa kanyang bag. Nilinis ang gilid gamit ang isang tuyong brush. At nakita ang isang bagay na hindi bahagi ng disenyo. Isa itong napakaliit na sampaguita. Wala siyang sinabi noong una. Lumuhod din si Daniel sa tabi niya. Pero hindi nito hinawakan ang pader. Dahan-dahang huminga si Catherine at ipinagpatuloy ang pakalis na alikabok sa pinungkala. Sa ilalim ng lumang apok, lumabas ang 3 letrang, halos hindi makita. Kailangan ko ang isang independent expert. Sabi nito. Agad na nilabas ni Daniel ang kanyang cellphone. Tinawagan ang isang sikat na restorer sa Ilocos. At inutos na idokumento ang pader bago ito galawin. Pagkatapos, binalaan niya ang forma na walang pwedeng pumasok o maglinis ang pader, hanggang hindi dumadating ang eksperto. Nag-alangan ang lalaki nang marinig ang apelyidong Zobel. Pero sumunod din ng iduktong ni Daniel. Kung may gagalaw nito nang walang pahintulot, mananagot siya sa akin at sa technical report. Paglipas ng 1 oras, kinumpirma ng eksperto ang kinakatakutan ni Catherine. Ang marka ay nasa ilalim ng isang lumang patong nga apok. Hindi inilagay kailan lang. Sa tulong ng tamang ila. Ang buwang pangungusap ay lumitaw. Malabo ang gunit na babasa. B. Santos ni Restore, 89. Pumikit si Catherine. Hindi agad siya umiyak. Ipinatong muna niya ang kanyang kamay sa pader ng walang diin. Na parang binabati. Ang isang taong naghintay ng ilang dekada, tumunog ang cellphone ni Daniel. Si Cherion. Sinagot niya at ini-loudspeaker. Ilayo mo siya sa kwartong yan. Utos ng kanyang ina. Hindi mo alam kung anong kayang sirain ng babaeng yan. Tiningnan ni Daniel si Catherine. Tapos ang nakaukit sa pader. Mahina pero mariin ang boses niya. Hindi si Catherine ang naninira dito. Ma, ang kasinungalingan niyo ang naninira. Nasa wakas, ay nakahanap ng pader na hindi susunod sa inyo. Ang sinabing iyon ni Daniel ay hindi nanatili sa kwartong iyon. Bajo maktakip silim. Ang preliminary report ng eksperto ay nasa kamay na ang 3 taong hindi dapat makialam dito, isang board member, isang investment head, at isang PR, consultant. Walang umamin kung sino ang nakleyak. Pero naunawaan ni Catherine na ang mansyong Santa Elena ay hindi na lang basta isang lumang pader. Naging, isa na itong battleground. Kinaumagahan. Walang tigil ang pagtuno nga telepono. Ang posibleng ukit ni Vilma Santos sa ilalim ni Jayapog ay naglalagay sa panganib ni isang bagay na higit pa sa pride ni Cherry. Pwedeng matihilang 8 billion pesos na restoration project. 120 manggagawa sa vegan. Iba't ibang hotel contracts. At ang imahe ng Zobel Group bilang tagapangalaga ng kulturang Pilipino ang nakataya. Zinuong ni Cherie ang presya ng may malamig na kalkulasyon. Sa isang urgent video call meeting, binanggit niya ang tungkol sa reputational damage, emosyonal na kapritso, at irresponsableng paggamit nega pera nega kumpanya. Hindi niya kailanman tinawag na tao si Vilma. Tinawag niya itong isang hindi kumpirmadong pangalan. Si Catherine naman, tinawag niya ang oportunista. Pinakinggan lang siya ni Daniel nang walang imik sa simula. Nasa isang pansamantalang opisina sa mansyon siya. Bukas ang mga bintana kung saan tanaw ang mga puno ng mangga. Hawak ang printed na technical report. Nakaupo sa harap niya si Catherine. Maputla. May hawa na boteng ang tubig. Hindi siya mukhang talunan. Pero pagod na siyang humingi ng pahintulot para lang mapakinggan ang katotohanan niya. Nang sabihin ni Cherie na inilalagay ni Catherine sa panganib ang kabuhayan ng napakaraming pamilyang Ilocano. Isinara ni Daniel ang FOLA. Hindi natin gagamitin ang manggagawa bilang kalasak para pagtakpan ang isang historical forgery.
Zaklit lang ang katahimikan sa screen. Pero napakabigat. Nang hapon ding iyon. Nagpatawag si Daniel ng isang extraordinary board meeting sa Vigan. Hindi sa Makati. Hindi sa Forbes Park. Hindi sa isang kwartong pwedeng diktahan, neng nanay niya kung sino ang papasok at lalabas. Ang meeting ay gagawin malapit sa mansyong Santa Elena. Kasama ang board ng Zobel Group. Si Attu. Pepe Diokno. Ang independent restorer. Isang representative. Mula sa National Historical Commission. Ang legal audit team. At si Tito Eddie. Ang dating tagapamahala na binanggit ni Eti. Pepe. Bago ipadala ang imbitasyon. Pinuntahan ni Daniel si Catherine sa pasilyo ng East Wing. Nakatingin siya sa pader. Na ngayon natatakpan na ng pansamantalang acrylic glass. Ang maliit na ukit ay halos hindi na makita ng walang tamang ila. Pero tinititigan ito ni Catherine na parang may naririnig siyang boses. Pwede kong isuspend ang nanay ko mismong araw na to. Sabi niya. Umiling ng mabagal si Catherine. Kung gagawin mo yan. Sasabihin nilang pinilit kita. Sasabihin nilang pinapili kang isang buntis na asawa sa pagitan ng nanay mo at ng negosyo ninyo. Tinanggap ni Daniel ang pagwawasto ng hindi dumidepensa. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung paano tumayo sa tabi mo nang hindi inaagaw ang lugar mo. Matagal bago sumagot si Catherine. Buksan mo ang pinto. Siguraduhin mong patas ang usapan. At kapag sinubukan, nilang patahimikin ako. Huwag kang magsalita para sa akin. Iparecord mo sa minutes ng meeting. Ang linyang iyon ang nagpabago sa pananaw ni Daniel tungkol sa katapatan. Nagsimula ang meeting makalipas ang 2 araw. Sa isang lumang hotel, malapit sa mansyon. Dumating si Cherry na nakasuot ng itim. Bitbit ang isang mamahaling bag at ang kumpiyansa ang isang taong nanalo na sa maraming laban bago pa man pumasok sa silid. Binati niya ang lahat maliban kay Catherine. Nang mag-umpisang ipaliwanag ni Ate Pepe ang pagkakaibangang clerical error at ng sinadyang pakbura. Pinutol siya ni Cherry. Masyado nating binibigyan ng importansya ang makulang-kulang na dokumento at ang masalita ng isang babaeng malinaw na wala sa tamang pag-iisip dahil sa kanyang pagbubuntis. Inangat ni Catherine ang tingin niya. Pero hindi pa siya sumagot, hindi rin nakipagtalo si Daniel. Tiningnan niya ang secretary ng meeting at sinabing, I record mo sa minutes na pinutol ni Senyora Jeria ang presentasyon at kinuwestiyon ang mental state ni Catherine Santos nang walang anumang medikal na pruweba. Sa unang pagkakataon, nawala na balansa si Sherry kahit kalahating segundo lang. Ilang minuto ang lumipas. Bumukas ang pinto sa gilid. Pumasok si Tito Eddie. Nakasaklay. Yakap-yakap ang isang brown envelope sa kanyang dibdib. Nang makita siya, natihilan si Sherry sa paktitik kay Catherine. At naunawaan ni Catherine na ang matandang ito ay hindi lang nagdala ng alaala. Nagdala siya ng isang bagay na 35 taon ng kinakatakutan ni Sherry. Hindi binati ni Tito Eddie si Sherry. Naglakad siya palapit sa lamesa ng mabagal. Isinandal ang saklay sa isang silya. At hawak ang brown envelope gamit ang 2 kamay. Natila nagdadalawang isip pa rin kung ibibigay ba ito o dadalhin hanggang sa hukay. Nanunuyo ang poses niya nang magsalita. Tinago ko to dahil naduwag ako. Hindi dahil ito ang tama. Walang gumala. Naramdaman ni Catherine ang pag-ikot ng sanggol sa tiyan niya at hinawakan niya ito. Hindi para humingi ng awa, kundi para alalahanin kung bakit siya naroon. Nanatili si Daniel sa tabi niya nang hindi umaagaw ng eksena. Binuksan ni Eddie ang sobre. Una niyang nilabas ang isang kopya ng technical report mula noong 1989. Kinumpirma ng independent expert na tugma ito sa format ang mga lumang archive ng mansyong Santa Elena. Sa bersyong ito, nakasulat ang pangalan ni Vilma Santos sa 3 kwarto sa East Wing.
kasama na ang kwarto kung saan nakita ang ukit sa ilalim ng pader. Pagkatapos, naklabas si Eddie ng pangalawang bersyon ng parehong report. Doon, burado na ang gipanggalan ni Vilma. Huminging permiso si Otto. Pepe nabasahin ang isang handwritten note sa gilid ng internal copy. Hindi nanginig ang boses niya. Pero tila pinigil ng buong kwarto ang hininga nila. Tanggalin ang pangalan ni Vilma Santos mula sa final report bago ang opisyal na pirmahan. Pinakrus ni Cherry ang kanyang magakamay sa lamesa. Ang isang lumang sulat kamay ay hindi nagpapatunay na utos ko yan. Inangat ni Eddie ang tingin niya. Hindi. Pero ito. Mula sa sobre. Inilabas niya ang isang maikling sulat na may letterhead ng Zobel Heritage. Pinirmahan ng isang batang Sherry. Sa sulat na ayon, inuutos ang pagpapalit ng pangalan ng restorer upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa pag-ari sa hinaharap. Hindi ginamit ang salitang nakawin. Hindi ginamit ang salitang burahin. Ginamit ang malilinis na salita para sa isang maruming gawain. Hindi inalis ni Catherine ang tingin niya sa papel. Ilang beses na niyang inisip ang nanay niyang pagod. Puno na alikabok ang makakamay. Umuwing mag-isa sa sampalok. Pero ang makita siyang ginawang, isang salitang binura, ay mas masakit at mas malamig. Nag-iba ng taktika si Sherry. Tiningnan niya ang board. Hindi si Catherine. Kahit pa may administrative errors. Itinago niya babaeng ito ang koneksyon niya kay Vilma Santos. Pumasok siya sa pamilya ko. Nagpakasya siya anak ko. At ngayon ay ginagamit ang pagbubuntis niya para sirain ang isang 8 bilyon pesos na proyekto. Doon na binuksan ni Daniel ang folder na tinago niya mula pa noong gabing iyon sa mansyon. Hindi niya ito ginawa ng may kartehan. Tahimik niya lang na inilapak sa lamesa ang mga kopya ng emails. Ang reservasyon sa klinika. At ang palitan, NG Mosa, NGPA Consultant, bago kayo magsalita ang tungkol sa panlilinlang. Sabi niya. Mas mabuting, basahin niyo, muna, kung ano na ang inihanda ang nanay ko. Nakatanggap ng kopya ang secretary ng meeting. Binasa niya ng malakas ang linyang naka-highlight ng pula. Bago pa siya manganak. Kailangang mapalaya si Catherine sa bahay at mabura sa kwentong pamilya. Ang katahimikan ay nag-iba. Hindi na ito pakailang. Ito ay isang pakilala sa masamang balak. Nanigas si Sherry sa kinaupuan. Sa unang pakakataon. Wala siyang nahanap na mabilis at matalinong sagot. Tiningnan siya ni Daniel na may lungkot na mas mabigat pa sa galit. Hindi niyo ako sinubukang protektahan. Sinubukan niyo lang ulitin sa asawa. Kung ano ang ginawa, niyo kay Vilma ang palayasin. Siya sa bahay. Burahin sa mapapel. At sa kasaysayan, bago pa man siya, makapanlaban. Doon na nagsalita si Catherine. Kaumado. Enyo ni matatag. Hindi ako nandito para mangagaw ng mansyon. Nandito ako para ibalik ang pangalan sa nanay ko at para siguraduhin, hindi ipapanganak ang anak ko sa loob ng isang kasinungalingan. Matapos nito, kinumpirma nga eksperto na hindi pwedeng dinagdag kamakailan lang ang ukit sa pader. Nagpakita si Ot. Pepe ang isang sulat mula kay Vilma. Kung saan pinaliwanag nito na buntis siya ng pilitin siyang isuko ang mga karapatan niya at ang kredito sa kanyang trabaho. Inamin ni Eddie na alam ng lahat ng nasa lumang lamesang iyon ang kalagayan niya. Humingi ng 2-0, minute recess ang board. Lumabas si Cherry sa pasilyo. Pero walang sumunod sa kanya. Pagbalik nila, binasa na ang desisyon ng walang paligoy-ligoy. Agarang suspensyon ni Senyora Cherry sa anumang desisyong may kinalaman sa Mansyong Santa Elena, pagbubukas ng independent audit. Pagre-review sa mga dokumento noong 1989. Pagdedeklara ng East Wing bilang protected zone at formal na pagbabalik ng panggalan ni Vilma Santos sa lahat ng technical documents. Bukod pa rito, kailangang maglabas ng public apology ang Zobel Group
tungkol sa mga maling ibinalita laban kay Catherine. At pagbabawal sa kahit na sinong kapamilya na manggialam sa kanyang medical decisions at sa birth certificate ng bata. Nangini ang kamay ni. Siya rin ang pirmahan niya ang resolution. Pagkatapos, tiningnan niya si Catherine. Akala mo ba ginagawa ka nitong isang Zobel? Hindi kumurap si Catherine. Hindi. Ibinabalik lang nito sa akin ang isang bagay na mas mahalaga. Ang sarili kong pangalan. Kinuha ni Daniel ang kopya ng resolution at nilapak sa harap ni Catherine. Sa huling pahina, katabing selyo, Niebort. Nakasulat sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, Vilma Santos. Accredited restorer ng East Wing ng Mansyong Santa Elena. Hinaplos ni Catherine ang maksalitang iyon gamit ang kanyang magadaliri. At sa likod niya, sa pasilyo, nakatanggap si Cherry ng tawag na nakpaputla sa kanya ng tuluyan. May naglik ng red highlighted email niya sa media. Hindi nasira ang buhay ni Cherry sa loop lang ang isang gabi. Pero tinanggalan siya nito ang isang bagay na pinrotektahan niya buong buhay niya, ang pagkontrol sa kwento ang pamilya nila, sa loop ng ilang araw. Pinag-usapan sa mga balita, at diaryo ang tungkol sa linyang may pulang highlight. Sa kwarto ng East Wing. At sa pangalan ni Vilma Santos na muling lumitaw, kung saan hindi ito dapat nawala. Hindi naktiwang si Catherine. Hindi siya nakpa-interview ng mahaba. O hinayang hawing teleserya ang pakbubuntis niya. Bumalik siya sa Maynila kasama si Daniel at humiling ng isang bagay bago sila maggayos. Lahat ng dokumentong medikal, sibil, at legal ngayong bata ay dapat kontrolado niya lang. Pumirma si Daniel ng walang reklamo. Matapos yung kinansela niya ang kwarto sa San Luke's at ibinigay kay ate Pepe ang buong kopya ng lahat ng emails ni Cherry. Hindi naging tropeo ang Mansyong Santa Elena. Kinilala ng audit ang trabaho ni Vilma sa East Wing at nagbukas ng isang limitadong pinansyal na kompensasyon para sa pamilya Santos. Hiniling ni Catherine na ang bahagi ng pondong ito ay gamitin para magtayo ng foundation na magtuturo sa mga kabataang restorers. Lalo na sa mga babaeng nagtatrabaho ng hindi binibigyan ng kredito. Ilang buwan ang lumipas. Ipinanganak ang anak niya sa isang ospital habang umaambon ng madaling araw. Nandun si Daniel hindi para magdesisyon, kundi para hawakan ang kamay niya. Nang marinig ni Catherine ang unang iyak nito, hindi niya inisip ang mansyon ni Cherry. O, ang mga headlines. Inisip niya ang kanyang ina, ang puting pader ng Santa Elena, at ang lahat ng makamay na binura ng walang ingay. Pinangalanan nilang Joshua Santos Zobel ang bata. Ilang linggo ang lumipas. Humiling si Cherry na makita ang bata. Hindi siya pumasok ng walang permiso. Nanatili siya sa labas ng kinto. Nakasuot ng madilim na damit. At walang dalang kahit na ano. Pinapasok siya ni Catherine. Pero hindi niya ito pinatawad. Pinayagan niya lang itong tingnan ang bata mula sa isang maingat na distansya. Dahil minsan, ang hustisya ay ang pagpapasya kung sino ang pwedeng lumapit sa iyo. At hanggang saan lang sila pwede. Isang taon ang lumipas. Bumalik si Catherine sa Mansyong Santa Elena. Protektado na ang ukit ni Vilma. Sa likod ngang isang malinis na salamin. Yakap ni Catherine si baby Joshua sa kanyang dibdib. Nanatili si Daniel sa tabi niya. Habang tinataman liwanag ng hapon ang mamalilit na salita. V. Santos ni-restore ang kwartong ito. 1989. Sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang kayang takpan ito nga apok. May mapagtataksil na hindi dumarating ng may sigawan. Dumarating ito gamit ang mga dokumento. Makangiti. Katahimikan sa hapagkainan. At mga salitang, nakpapawala ng tiwala mo sa sarili. Matagal bago ito natutunan ni Catherine. Pero nang malaman niya, hindi paghihiganti ang pinili niya. Pinili niya ang mas mahirap na daan.
ang bawiin ang sarili niyang boses nang hindi nagiging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang pagpikit ng mga mata sa taong mahal mo. Minsan, ang tamang pagmamahal ay nangangailangan ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Kahit pa ang katotohanan iyon ay nanggaling sa sarili mong pamilya, hindi na Diyos, ni Daniel ang pinsala, gamit ang simpleng pahingi, enehetawad. Kundi sa pakatutong panindigan ang asawa, bago pa man dumating ang sugat. Makinig ng hindi nagdidikta. At protektahan, si Catherine nang hindi inaagaw, ang lugar niya. Ang dignidad ay hindi palaging pinagtatanggol sa pamamagitan ng pagsiga. Minsan, pinagtatanggol ito sa pagtatabi ng ebidensya. Pagsasabi na hindi. Pagalis sa bahay kung saan pinapaliit ang pagkatao mo. O sa pagbabalik lang kapag hindi mo na kailangang humingi ng permiso para manatili, at ang hustisya. Kahit huli men, ay may tahimik na kapangyarihan. Kapag ibinabalik nito ang isang pangalan sa lugar kung saan ito binura. Dahil walang sinuman, ang dapat mawala ang kanyang sarili para lang mapabilang sa isang pamilya. Sa isang pag-ibig. O sa isang bahay. Ang taong totoong nagmamahal sa iyo ay hindi ka hihilinging maglaho. Tutulungan ka niyang manatiling buo.